Kumusta po? Pasimpleng finger heart sign. Ito ang naging sagot ng kontratista na si Sara Diskaya nang kamustahin siya bago pumasok sa opisina ng Department of Justice nitong Sabado. Si Curly Diskaya naman, simpleng ngumiti lang. Hi, sir. Good morning po. Paglabas naman ng DOJ bago sumakay ng sasakyan, sumimpleng biro ulit si Sara nang gandahan nyo yung memes ko. Pero ang DOJ tila hindi natuwa sa ginawa ni Sara Diskaya. Sa pahayag ni Assistant Secretary Miko Clavano, ang finger heart sign tila simbolo umano na hindi sincero at masyadong kampante si Sara. Kaya isinama nila ito sa ginagawang assessment at evaluation sa mga Diskaya na maging witness. Nagpaalala naman ng DOJ na dapat ang persons of interest sa kaso ay mananatiling maayos at tama ang pag-uugali lalo habang gumugulong ang investigasyon. Ang pagpunta naman ng mga Diskaya sa DOJ nitong Sabado ay ang ikatlong beses na dumaan sila sa evaluation at assessment. Sa ngayon, hindi pa sila itinuturing na state witness kundi mga protected witness pa lamang. Hinihingi ng DOJ ang mga ledgers at dokumento ng mga Diskaya upang maging patunay sa mga pangalang idinadawit nila sa kaso ng mga maanumalyang flood control projects at makasama ang mga ito sa irerekomendang masampahan ng reklamo. We want to ask them specific matters about it kasi ang problema mo, if you cannot point out and you do not have supporting evidence, it's very hard. Kaya nga, I asked to meet him tomorrow, but I will ask the Senate President to probably give him a day or half a day to look out at his records. Kasi si Curly may hawak na records eh. And while in detention, he cannot produce the records for us. And we want the ledgers and other documents to be given to us. Sa huling tala ng DOJ, 21 individual na ang inirerekomendang sampahan ng malversation, indirect bribery at graft and corrupt practices kaugnay ng maanumalyang flood control. Kasama na rito ang ilang senador at opisyal ng gobyerno na idinadawit ng dating DPWH officials na sina dating Yusek Roberto Bernardo at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District na sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Posible naman anyang madagdagan pa ito, depende sa evaluation sa mga Diskaya at kung makakausap na rin nila ang umunay security aide Zaldico na si Orly Guteza. Mas marami yan, and it's going to be congressmen who will be part of, who will be the subject of many of these actions. Marami pa yan, marami pa kaming kailangang kasuhan. Hindi lang talaga kaya sabay-sabay. And besides, we want to work with the ICI already about all of these people who have to be brought to court. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.